guys! Welcome to our channel, Hasmin Family Vlog! Ayan guys, wala kaming gagawin today kundi maghimay-himay ng saluyot. Ayan guys, himay is life kami ng saluyot kasi bumili kami kanina ng saluyot kasi parang kakamis kumain ng saluyot na fresh. Kasi palagi ang kinakain namin ay frozen. Kaya sabi ko, bibili tayo ng saluyot. Ngayon sabi ko, tulungan mo ko kahimay-himay. Ayan, bumaba ka na. Tulungan ako. Nag-ano ako ng onion kag garlic. Oy, tulungan mo muna ako kahimay. Sabi mo, anahin ko yung garlic. Ayan guys. Mahimay-himay muna tayo ng saluyot is live. Ayan guys. So, diba? Sana all saluyot. Oh, yan. Yan siya guys. Mura kasing saluyot. Kaso lang guys, ang saluyot dito ay mga malaki siya guys. Hindi kagaya sa atin na mga maliit. Tapos naglalaway. Ito wala. Yan. Kasya ito. Yan siya guys. Mama, kasya ito? Kasya na yan anak! Yan siya guys. Oh. Yan. Himay-himayin natin siya. Kasi maluto tayo. Tapos nagbili ako ng... Hindi siya tabakan hadilahan mo siya mga. Ikaw magluto. Nang? Nahamafron. Ako? Oo, para masanay kakaluto. Hindi na lahat ako. O yung chicken? Ano yan? Ilagay natin sa saluyot. O yung kibda? Ako maluto niya kasi hindi mo alam yung magluto eh, diba? Okay. Ano yan? Kamatis. Yan guys. Mahimay-himay muna tayo. Kasi ang daming binili ko guys. Saka mura lang siya. Kamatis, garlic, onion. Hindi man lang ko tinulungan guys ng anak ko. Ando na sa kusina. Nag-ano siya, Run away. Run away! Nag-deport. Alam nyo kasi guys, ilang araw na wala kaming mga video kasi parang 1 week talagang masama ang pakiramdam ko guys. Pero ngayon ano na siya, pero sumasakit pa rin, pero kaya ko na. Hindi nung nakarang araw talaga wala talaga ako sa mood. Grabe talaga yung nararamdaman ko guys sa sarili ko, parang umiyak na ako, parang hindi ko kaya talaga yung sakit ng dibdib ko, pati yung anak ko banglian ko na kasi parang gusto niya maglaro maganito. Ayaw ko naman kasi nga grabe talaga ng sama ng pakiramdam ko kahit kinakausap niya yan ako. Wala akong ano kasi nga grabe talaga ang pakiramdam ko guys sa kirot ng dibdib ko sa sobrang sakit. Kaya wala ako sa mood talaga. Kahit ngayon nga wala pa rin sa mood, kaso lang wala tayong magawa. Nanay tayo, kailangan natin ng magkilos. Siya nga nagaluto niyan kahapon, siya rin nagluto kasi parang wala talaga yung pag may sakit ka guys, parang hindi mo talaga feel yung ano ba yung tawag nito, yung nasa paligid mo parang mainit yung ulo mo. Kaya nung pumunta kami ng doktor, sabi ng anak ng amo ng asawa ko kasi siya yung kasama namin, sabi niya bakit hindi daw ako sumasagot sa doktor, tapos iba-iba pati anak ko sinasabihan. wala talaga ako sa mood kasi ang iniisip ko parang nasubra na ako ka-stress sa sobrang sakit ng dibdib ko hanggang ngayon. Mabuti lang kanina nung pumunta kami doon, medyo okay na yung pakiramdam ko. Ano na ako sa doktor kasi sabi ng anak ko, mama bakit iba-iba yung mga ginaano ko daw sa doktor. Sabi ko, nakala mo wala talaga ako sa ano, so sobrang stress ba sa sakit ng dibdib ko. Parang na mind lost ako, sabi ko para kay doktor. Sinsya ka na, parang wala talaga kung isip ngayon isagot na mabuti. Kundi ang gusto ko lang parang mag-isa na ayaw ko magkausap ba sa mga tao na ano. Kaya sabi ng anak ng amo ng asawa ko, bakit ba hindi ako, ano, parang wala ako sa isip. Kasi sabi niya, paalam ko naman sobrang stress ka, naintindihan kita. Pero kanina medyo nag-okay na yung ano ko. Pero ano pa rin, pero okay lang. Wala talaga, ilang week talaga yung higa ko, 1 week talaga. Kasi sabi na anak ko, bakit mama iba-iba yung ano mo, yung sinasagot mo iba.
Parang na-lose mind talaga yung isip ko. Tapos parang na-overdose ako kakuan ka. Inom lang ng inom ng gamot. Parang yung tainga ko ba, parang nagatagring na wala akong narinig. May marinig ako pero hindi clear sa tainga ko. Parang pag may ano ako marinig na salita, parang hindi, ano ba, hindi maliwanag sa tainga ko. Parang ginintindi ko na lang. Yun. May narinig ko yung ano nila, pero parang hindi clear sa tainga ko, kundi iba yung pagkarinig ko. Parang nasobrahan sa kakainom ng gamot. Yun. Sobrang stress ko talaga. 1 week talaga yung higa-higa ko. Sobrang pakiramdam ko talaga sa dibdib ko. Parang gusto ko na talaga magbitiw. Kaya pati si Dima, ginasenghalan ko. Kasi parang gusto ko mag-isa. Gusto kong magwala. Na wala namang yun lang, parang ayaw ko magkausap ba. Kahit sa ospital, parang ayaw ko magkausap sa mga doktor. Kaya iba yung mga ko. Mga, parang wala talaga sa isip. Parang na-lose mind talaga ako. Sa sobrang stress, sa sobrang sakit ba guys. Iba talaga yung pakiramdam pag dibdib mo na pala. Masakit yun minsan yung ko, pero parang okay lang. Pero nitong week talaga, 1 week talaga yung higa ko sa sakit ng ko. Parang na-lost mind talaga yung isip ko. Tapos parang may guni-guni sa tainga ko na hindi ko maintindihan. Tapos parang siguro parang overdose, di ba nak? Parang overdose siguro sa inom ng gamot sa sakit ng dibdib ko. Parang hindi ko makaya yung parang may nagatagring sa tainga ko tuwing may magsalita. Marinig ko rin, pero parang ibang pagkakarinig ko. Ganun guys. Iba talaga pag pag masobrahan ka pala ma-overdose ka kagamot. Kasi parang mawala ka sa sarili mo. Parang gusto mo lang mag-isahan nun. Iniiyak ko na lang paggabi yun, ganyan. Tapos wala talaga sa kondisyon sarili ko Hindi mga sabi ko manahimik ka dyan. Wala talaga. Kahit tapos minsan maisip ko, paano ba mga sinasalita ko? Parang hindi ko maintindihan kung ano mga sinasalita ko. Parang nawala na ako ng isip. Kinakausap ako na doktor, iba-iba na talaga mga salita ko. Mula pa nga kanina pero parang bumalik-balik na rin yung parinig ko ba, parang wala nang nagaguni-guni sa tainga ko. Pero nung nakaraang araw talaga, parang may bubuyog na na umuugong sa tainga ko. Siguro parang overdose talaga kagamot. Kasi isipin nyo guys, sa isang araw nakailang take ako kagamot. Overdose talaga guys. At saka ayaw ko makipag-usap sa kanila. Yun. Kasi kailangan naman bumalik kami sa ospital, pero wala talagang isip. Na-lose mind talaga yung isip ko guys. Sa ilang 1 week talaga na inom na overdose ng gamot. Wala talaga. Ayaw ko makipag-usap, parang ayaw ko magkilos. Anak ko yung kumikilos. Grabe palang epekto ng gamot pag ma-overdose ka. Parang wala ka talagang isip guys. Ganun pala. First time ko parang na-lost talaga yung iisip ko talaga. Tinatanong ako, iba yung sinasagot ko. Parang hindi ko maintindihan. Parang nawala talaga. Nung mga ko, tapos parang gusto ko mag-isa. Ayaw ko makita na may mga kaharap ako, ganun. Iba palang epekto ng ng gamot pag ma-overdose ka. Parang nag-ulit-ulit mo naman lang yung mo. Oo. Hindi yung salita mo, parang nag-ulit-ulit mo lang. Hindi naman. Pinapaliwanag ko lang. Di ba guys? Yun. Kaya ngayon sabi ko kanina sa ako magbili ng gulay. Kasi parang magbalik-balik naman yung ko, yung sigla ng katawan ko ba. Kasi parang matamlay talaga yung pakiramdam ko guys. Wala talagang parang barado yung tainga ko guys. Hindi ko magets kung ano bang naramdaman ko. Hanggang ngayon. Ay nako, ganyan talaga ang buhay. Walang tiis-tiis na lang. Hirap pag marami kang sakit. Hindi mo maintindihan kung anong unahin mo. Parang nagpatong-patong na ba?
Hirap pag